Magkakaroon nga ba ng isang malaking kaguluhan ngayong araw? Mayroon po tayong balita dyan mga sangkay at atin po itong pag-usapan. Dahil nagbabala mismo ang bansang Amerika, France, tungkol po dito. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Mga sangkay, pag-usapan lamang po natin ito ngayon. Kasi September 21, meron daw magaganap na isang malaking gulo sa bansa. Gaano nga ba kadelikado ito, mga sangkay? Kasi nga po may balita tayo tungkol po dito sa bansang Amerika at France na nagbabala nga daw po mga sangkay dahil today po magkakaroon daw po ng malawakang protesta sa ating bansa, no? Kasabay po ito mga sangkay o kasunod po ito ng pagkalampag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito sa mga nagnakaw sa pera na dapat sana sa mga project ng ating pamahalaan. Ngayon, ayon po sa report mga sangkay, nagbabala ang embahada ng United States at France sa kanilang mga mamamayan hinggil sa nakatakdang malawakang protesta sa bansa ngayong araw. So anong mayroon? Bakit nga ba tila baga natatakot ba sila mga sangkay? May ano nga ba talagang mangyayari ngayon? May pasabog na kung saan magdudulot po ng hindi maganda sa ating bansa? Ayon kasi sa US Embassy, dapat iwasan ng kanilang mga mamamayan. Okay. So ang mensahe ay gustong iparating sa kanilang mga mamamayan, mga US citizens, mga taga-France, mga sangkay na nasa ating bansa ay mukhang pinag-iingat. Ayon po dito mga sangkay, dapat iwasan ng kanilang mga mamamayan ang mga pagtitipon dahil posibleng mauwi ito sa kaguluhan o karahasan mga sangkay. So ito po ay babala galing po sa US. Actually mga sangkay, mayroon daw po ngayong 3 ata na grupo na magrarally, no? At mayroon daw po sa EDSA at pinasabog na po ni Amy Marcos na hindi daw po siya welcome doon. Pero sa EDSA hindi daw siya pupunta kasi hindi daw po siya welcome doon. Pagdating naman po dito sa rally, doon po sa Quirino Grandstand or Luneta, mga sangkay, meron din pong rally. So, dalawa ata ito o meron pang, I don't know kung meron pang pangatlo mga sangkay, kung sino-sino ang mga ito. Siguro mga DDS din po ito. Well, mga sangkay, malalaman po natin yan ngayong araw. Pero ayun nga po, 3 grupo or 2 grupo ito magrarally. Pero ang pinakamalaking grupo ata mga sangkay, hindi po ako nagkakamali, ay itong grupo na mga sumusuporta kay BBM. Dahil alam nyo mga sangkay, ngayon malakas pong hatak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan. No? Dati kay Lene Robredo yan, pero ngayon mga sangkay, nasa panig na po niya. Bakit mga sangkay? First time po kasi na mangyari na magkaroon po ng investigasyon tungkol po sa sarili niyang gobyerno. At wala pong ibang gumawanan, kundi si BBM lamang. Dati kasi, nagtatakpan lang po yan. Ngayon, mga sangkay, di ba, aminin natin. Hindi po talaga natin alam yan kung hindi si BBM nagsalita. Siguro, mayroon po tayong knowledge about dyan, pero wala po tayong alam sa sistema kung paano po ginagawa ang pagnanakaw ng mga buwakang, mga buhaya na yan. Ayon po dito, pinayuhan din sila. Mag-ingat sa matataong lugar, sundin ang otoridad at manatiling nakatutok sa balita. Nagpaalala rin ang embahada ng France sa abala sa trapiko at pampublikong transportasyon, gayon din sa posibilidad ng tensyon at kaguluhan. Hindi maiiwasan yan mga sangkay. Lalo na kapag nagkaroon po ng salubuhan, mga sangkay, itong mga rallyista. Kasi yung isa, itong mga DDS, hindi talaga sila pure na anti-kurakot. Kundi anti-Marcos lamang po sila, mga sangkay. Ganun lamang po doon. Kasi kung totoo silang
para sa bayan talaga. Hindi po sila hindi mananawagan na bumaba na si BBM sa pwesto. Siya nga po ang kumanta dyan, mga sangkay, di ba? Kung hindi nagsalita si BBM, wala naman po talaga tayong alam tungkol dyan. Di po ba? So, dapat ang panawagan dyan, BBM, ituloy mo yung pangangalampag mo. Di ba? Kasi, presidente siya. Di ba? Pag presidente ka, mas may kapangyarihan ka kapag ikaw ang nagsasalita. Ngayon, sabi dito, nakaamba ang malawakang pagkilos laban sa umano'y katiwalian sa pamahalaan. Partikular sa issue ng flood control o maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga pangunahing pagtitipon, ito na yung mga magrarally. Sa Luneta, sa Maynila, bandang alas 9 ng umaga. Sa People Power Monument. Sa EDSA, Quezon City, ito mayroon pong sa Luneta, mayroon pong sa People Power Monument, doon po ito sa EDSA, Quezon City, bandang alas 2 naman po sila. So may mauuna, 9 a.m., mayroon naman pong 2 p.m. Kabilang din sa tututukan ng Manila Police District or MPD ang US Embassy. May na naman yung Amerika dito. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang seguridad sa mga lugar ng protesta. Mahigit 1,000 pulis mula sa Manila Police District, ito mga sangkay, at mayroon pong 1,400 na reserba mula sa NCRPO ang i-deploy sa Maynila. Habang higit 50,000, ito na habang 50,000 na mga pulis ang nakaantabay sa buong bansa para masiguro ang kaayusan. So, ganyan po katindi ang ngayon mga sangkay paghahanda ng mga kapulisan. Kasi, anong malay natin, di ba? Anong malay natin kung magkaroon po ng pagtatagpo itong mga rallyistang ito, tapos biglang magkagulo silang dalawa, mga sangkay. Kasi, yung isa nga po, mga DDS, wala po silang ibang gustong gawin, kundi, di naman talaga sila anti-corrupt anti-BBM po sila Pero yung iba naman mga sangkay, may mga panawagan silang labanan itong mga buhaya, pero hindi po sila anti-BBM. Sinusuportahan po nila yung mga expose ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa mga pagnanakaw sa ating gobyerno. So, hindi po sila yung tipo kagaya ng mga DDS na ang panawagan, bumaba si BBM. Kung magre-reltukan tayo, mga sangkay, wala pong nagawa dito. Ang mga naunang presidente, mga sangkay, di ba? Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang nakagawa niyan. Alam niyo, wala po talaga tayo ngayong malay tungkol dyan Wala po tayong alam tungkol sa korupsyon na yan kung wala po nagsalita na kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, nagkaroon na po ng malawakang investigasyon. Kaya nagkaroon po tayo ng knowledge, di ba? Kaya po nagkaroon po tayo ng galit ngayon sa mga buhaya. Kasi alam na po natin yung sistema Isinawalat po mismo ng pamahalaan po natin. Kaya kung mananawagan, kung sasama ka sa mga protesta, hindi mo dapat samahan yung mga taong nananawagan na mag-resign si BBM. Dahil sa totoo lang, ang nakakatakot pa nga po dito, mga sangkay, papaano pag wala na si Pangulong Bongbong Marcos? Back to normal na naman yung mga nakawan sa ating pamahalaan. Di po ba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa ating napag-usapan? Mag-iingat po ang lahat, huwag kayong basta-basta sasama sa kung kanino lamang po na rally dahil hindi po natin alam kung ano po ang posibleng mangyari. Mamaya magkaroon po ng isang malaking gulo. Alright, comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.